Hello mga ka-DDS, gusto ko lamang pong pansinin itong paninira na naman ng isang dyaryo sa ating Duterte administration sa pamamagitan ng pagbaluktot ng interview ni DOTR Secretary Artogade. Ito po yung nilabas ng Inquirer September 7, 2016 na may headline na Metro Manila traffic is just a state of mind. At nasundan pa ng It's all in the mind, a transport official said of the country's traffic situation. Napakamalisyosong headline po ito. Pag binasa mo ang headline, parang ang sinasabi ni Secretary Togade, ang traffic ay nasa pag-iisip lamang daw ng tao. Dahil dyan, marami ang nagalit, marami ang nag-react. At kung ako nga naman ang makakabasa niyan, maaasar at magagalit talaga ako. Dahil sa araw-araw na nararanasan nating traffic na yan. Tapos ang maririnig mo pa o mababasa mo pa na galing sa kinauukulan, nasa isip lang daw natin yung traffic, yung problema sa traffic. At syempre, ang sisisihin na naman ng tao dito ay ang ating Pangulong Duterte. May mga nagsasabi tuloy na palpak ang itinalagang DOTR Secretary ni Pangulong Duterte. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng state of mind at bakit ba nasabi ni Secretary Artogade ito? Alamin po muna natin yung konteksto ng kanyang sinabi at bakit niya yan sinabi. Una, ang pinagmulan niyan, yung statement na yan, nung during the inauguration ng UB Express sa airport. Hindi makapagsimula yung seremonya dahil merong isang guest speaker na hindi pa dumarating, kaya inaantay nila. Tinanong tuloy ni Secretary Artogade, nasaan na yung speaker, nasaan na yung guest speaker? Sagot ng mga tao doon, baka na traffic kaya na late. Meron ding isang panauhin doon na guest speaker din, birthday din niya, kasabay ng inaugurasyon. At dahil birthday noon, nagpahanda si Secretary Artogade ng flowers. Wala pa yung flowers. Kaya hinanap ito ng Secretary Art. Asa na yung flowers? Ang sagot ng mga tao doon, baka na traffic, kaya na late yung flower delivery. Doon na po nag-react si Secretary Artogade at sinabing, ito nga yung sinabi niya na traffic has become a state of mind. It has become an excuse to justify one's non-performance or non-compliance to an appointment. Hinalimbawa niya dito yung pag nalilate umuwi ang asawa, laging dinadahilan. Traffic, kahit hindi naman. At doon niya na nasabi yung a state of mind adds to the problem of traffic. Let's stop blaming traffic. If you're late, that's that. Ibig sabihin nun, huwag mong gawing dahilan ng traffic pag na-late ka. Na-late ka kasi kulang ka sa time management. Ang pinalabas ng Inquirer sa kanilang headline na ang traffic ay nasa isip lang daw ng tao, talaga namang nakakainit ng dugo yun dahil malayong-malayo yun sa sinabi ni Secretary Togade. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na angling or sensationalism. Para saan ba yan at ginagawa ng mga media yan? Siyempre, para sa pera. Para maraming maging interesadong basahin o panoorin yung balita nila. At sa pagkakataon na to, para maraming bumili ng kanilang dyaryo. Imposible naman pong sabihin ni Secretary Togade na nasa pag-iisip lang natin ng problema sa trapiko. Bakit? Common sense naman po. Bakit hihingi ng special power si Secretary Togade mula sa mga mambabatas kung nasa pag-iisip lang pala natin ang problema sa trapiko? Malaking kagaguhan naman ata yun. Pangalawa, pumirma po ng isang MOU or Memorandum of Understanding o kasunduan na magko-coordinate ang MMDA, LTFRB, LTO, DND, PNP, PCG, etc. on maritime safety and traffic decongestion noong August 15, 2016. Pangatlo, noong June 2016,
Sinabi niya sa isang interview ang linyang, hindi ba nabababoy na yung quality of life natin dahil sa traffic? Hindi ba pinagtatawanan na tayo sa buong mundo dahil sa traffic? Tell me if that's not a crisis, what is? So, alam ni Secretary Tugade at aminado siya na may krisis tayo pagdating sa trapiko. So, malabo niyang sabihin na isang state of mind lang ang traffic. Malungkot, nakakalungkot mang sabihin, pero meron talagang ilang media na ay talaga namang gustong siraan si Pangulong Duterte. Kaya maging mapagmatsyag tayo at tumutok po dito sa alternative media, itong tinatawag na social media o yung Facebook. Magandang gabi mga ka-DDS. Andito po tayo ngayon sa Cowboy Grill, Las Piñas para sa isang fundraising show. Ayan po, para sa biktima po ng Davao Bombing. At kasama natin ngayong gabi ang Mocha Girls, Mocha Babes, kaya tonight Mocha All-Stars po. At nagsisimula ng mapuno ang venue. At yung malilikong po nating pondo from the ticket sales, idodonate po natin sa victims po ng Davao Bombing. Ayan, tara, tingnan natin yung ito po, welcome to the dressing room ng Mocha Girls and Mocha Babes. Ayan po si Lalabs May. Hello! Parang bagong hair mo ngayon, Mama Den Salon. Hello po. Andito na po kami ngayon sa Cowboy Grill Las Piñas. Sa mga hindi pa po pumupunta-punta po kayo dito. Ngayon po yung fundraising namin sa para po sa mga victims sa Davao. Ito po si Georgina, kumakain ng pizza habang umiinom ng aming Venom Shred Fat Burner. Hello! Ay, sabihin ko. Hello sa inyo, kain, inom. Yan po ang diet ni George, pizza. Ito naman si Seika. Seika, say hi. Hello po. Yun. At sila Butching, kakagaling lang sa kanyang gym. Yan, punta muna tayo dito. Meron po akong surprise sa inyo. Kasama ko po, of course, the one and only Sahad of Cinemotion Digital Films. Hi, Sahad. Hello, magandang gabi. Mga nanonood. Yes, ayan. Syempre po, kasama niya ang buong Cinemotion Digital Hindi pa sila. Films. Kulang pa yan Home team. Ilan pang darating? 12 kami, 12. Ayan sila. Hello. Naka-live yan. Ayan po. At syempre, ito sila Sahad. Itong Cinemotion Digital Films po. Sila po ang naging videographer nung campaign period. Diba? Magkakasama tayo sa rally at talagang voluntary po yun. At meron tayong t-shirts. Ayan. Silvanante po ang aming costume designer. Ito ba yung binibenta ba natin to? Ngayon. Ito po, dahil nga po meron tayong fundraising ngayong gabi for Davao victims ng bombing po. Ito, Sahad, meron tayong mga t-shirts. Ayan, Pray for Davao. At ang lahat, 100% proceeds po from the t-shirt sales ay mapupunta po sa mga family and victims po ng Davao Bombing. Ayan, andito po kami ngayong gabi sa Cowboy Grill Las Piñas. Pwede pa kayong humabol. 100 pesos lang ang entrance fee. At yung makukuha po nating proceeds from the tickets ay idodonate po natin. So, punta na kayo dito. 12 midnight pa ang start ng Mocha Girls. Humabol, yung mga galing kakauwi lang trabaho. Oo, tama. Tapos, bakasyon naman from Saturday to Monday, kaya pwedeng magpuyat ngayon. Yeah, so abangan po ang show, ang fundraising show ng Mocha Girls for the victims of our brothers and sisters sa Davao po ng bombing. Pakita naman natin yung labas. Ayan, mapupuno na siya Sahad. Hello, CDF! Ayan, puno na po sa baba. Sa taas may
may konting space pa.